Handa ka bang bumiyahe at mag-adventure para lang masilayan ang mga spot na ito? Kakayanin mo bang daanan ang mga kalsada na susubok sa iyong kakayahan at pasensya kapalit ang hindi matatawarang mga tanawin? Buo ba ang loob mo na mag-camping sa iba't ibang klaseng mga raw spot mula sa malinaw na ilog hanggang sa napakagandang karagatan? Kung oo ang lahat ng sagot mo, tara at samahan niyo ako sa isang masayang biyahe na punong-puno ng adventure. Ang destinasyon ng adventure na ito ay sa Bicol. Malayo-layong biyahe at camping sa mga lugar na hindi na bago sa akin. Mga spot na napuntahan ko na pero hindi pa din nakakasawang balik-balikan. Idagdag mo pa ang excitement yung marami kayong babiyahe. Kasama ko kasi sa biyahe na to ang Team Stokwa. Kung wala pa kayong idea sa grupong ito, nood kayo ng mga vlog ng kaibigan ko si Direk Gino, ang pasimuno ng kultong ito. Malalaman nyo doon kung paano makasali. Dito sa Timonan Bay Park na kompleto ang grupo. 8 kaming babiyahe. Si Direk Gino, Patrick, Sito, Freddy, Gerson, Vince, Maki at syempre ako. Hindi ko na i-detalye yung naging biyahe namin. Alam nyo naman kapag biyaheng Bicol, may lubak, may traffic, may ulan, tapos kapag nagkapote ka ay aaraw, may stopover, may lubak uli. Basta paulit-ulit lang hanggang makarating ka sa iyong destinasyon. Pagod sa biyahe, pagod sa setup, pero okay lang. Unang overnight ng grupo ay dito sa Barangay Malinaw sa Libmanan, Camarines Sur, isang spring resort na pagmamay-ari ng napakabait na si Nanay Leonora, lokal na naging kaibigan namin ni Direk Gino sa lugar na ito. Good morning. Meron pa siyang 39%. Sulit yung ilaw na to ah. Namit ko kagabi para magigilaw natin dito sa spot natin. Tapos naligo pa tayo, ginamit natin na ilaw. At kanina, bago ako matulog, kahapon pala, bago ako matulog, ginawa ko siyang lampshade na red light. Pero hanggang ngayon, meron pa rin siyang 39%. Dahil mostly ay puro naging biyahe ang nangyari sa ating kahapon sa first day ng pag-ride namin sa lugar na to. Dito natin official na sisimulan itong episode na to. At welcome back sa di sa panibagong episode kundi welcome back dito sa Libmanan, dito sa Camarines Sur. Ganda! First spot natin, itong ilog na talagang napamahal sa atin. Pangalawang beses na natin nakapunta rito. Dito lang to sa may Libmanan, sa Camarines Sur, dito sa Sitio Gimbal. Good morning! Basta tulog? Aga ko nagising kanina eh, madaling na araw. Ako, 4, gising na ako eh. Hindi lang ako bumangon eh. Ano pre? Sarap? Sarap ng katabi mo, pre?
Patrick ang may-ari ng Vidalido. Kumusta ang tulog doon, pre? Sarap. Bawi tayo ng tulog. Komportable ba eh? Oo. Hindi yung subukan. Sige nga, pre. Oo. Subukan ko ah. Sige, pre. Ito yung tent na... Pre, good morning, pre. Morning. Yung kapitbahay ko, Ah. humihilik. Oh. Buti na lang hindi ako naghihilik. Kasi hindi ko naririnig, pre. Kung naghihilik ako. Pero mukhang maganda yung kasi humihilik siya eh. Ito yung Vidalido. Anong model to, pre? Walang, parang... Hotbed tent lang, nakalagay. floating tent. Ah, floating tent. Floating tent. Ang ganun. So, ito talaga yung set niya. Lahat to. Ang combo niya yung hot, yung inner, tapos yung rainfly. Ito. Na ang style is parang canopy. Oo. Yung isa is parang tent siya. Ah, okay. Na talagang enclosure, parang sa kabila, tapos enclosure hanggang ganito. Oo. Yeah. Tapos ito naman yung separate. Parang, separate. Ganda. Sarap siguro matulog dito, pre. Pag pinak siya, pre, saan yung lagay niya? Subukan natin. Baka maibigan natin eh. Oh, ganito pala siya sa loob. Sakto isang tao lang, no? Oh, sarap. Upo pa lang. Komportable na. May mga pockets dito. Pockets dito. Ah, double door din. Meron din dito sa likod. Yeah. Oo nga, pre. Kasya dito, pre, mga 5'6" to 5'8". Anong height mo, pre? Hanggang 5'8" pwede. Pwede na rin eh. Kung ganito lang naman din yung lagayan niya. Pwede na din. Yung comfort, yung security mo sa ulan, meron na din. Mga compartments, mga gamit. Ayos. Pero for sure, mahal to, pre. Dahil nasira na yung ating portable stove, bumili ako ng bago. At ito yung napili ko. Mas maliit, mas compact, at mas handy. Yung stove na muna. Dito lang siya nakalagay, oh. Sa maliit na plastic canister na to. Tapos, ganito lang siya. Yan. Ganyan lang siya, kaliit. O, diba? Ganito lang siya kaliit. At ganito naman yung kanyang butane canister. So ito, refillable to. May bibilhin ka lang na transferring device o yung switch niya para matransfer mo yung mga regular butane, yung mga laman ng regular butane dito sa can na to. Ito yon. Pag gagamitin mo siya, i-thread lang natin dito. Yun. Tutikot hanggang sa mag-lock siya ng tight para walang singaw. Saan natin siya ipipwesto? Dito. Ay, dapat flat. Yan na lang. Tapos, since wala siyang igniter, kailangan mo ng source of fire, lighter. Tapos, bigyan mo lang siya ng konting fuel muna, then off mo. Tapos, bigyan mo siya ng mas mahinang fuel para hindi siya yung bumubuga talaga sa mukha mo. Ganun kasi yung iba eh. Tinotodo ka agad tapos saka i-ignite. Ang tamang way pala ay papasingawin mo muna siya ng isang beses, i-off mo, tapos saka mo siya bibigyan ng konting gas o butane. Para pagka sindihan mo siya, hindi siya bubulwak sa'yo. Lagyan natin ng Swiss Miss Fantasy Mallows yung ating kape. Ito yung mga binabaon ng anak ko at pang breakfast sila.
May muna ako ng isa. Sarap daw eh. Sabi ng mga chikiting. Try natin. Halo natin sa kape. Swiss Miss Fantasy Mallows. Init. Oh. Good cup to. Oo. Hindi, pagpalagay natin. Ganito siya, oh. Edit ko na lang, pre. Ganito siya, oh. Lagyan ko picture dyan. Kasi pre, tagalan mo ba para medyo, madali ko na lang edit. Mga additional 5 minutes, pre. Ay, parang tama. Hindi, ganito. Pa-square kasi yan. Pag ganun yan, triangle para. Papasok ko din. Yung Hindi, paano yan? Yabot. Baka tumalsik Baka ito. Pero mga walang bibili niya. Kagi, baka tumakit. Papasikat ka naman. Kaya na, pagtama sa mukha mo yan, gago ka. Hindi, pre, edit ko na lang. Ang bahala dyan. Wari, may nakahambalang na kahoy sa daanan nyo. Bili lang kayo nito, maganda to. Eh, kung tumalong ka na lang. Kinakain. Yung bubble yun. Breakfast natin. Kaya pa lang muna tayo. Laro pa lang dito. Oh, laro lang pala eh. Panis. Pangalawang laro. Eh di parang hindi na-adjust yung code. Yan. Paano ba isang gumadar? Oo, tapos yan. Backward. Forward. Tapos Subukan mo ikot. na magpalipat direct Ikot. na anong dailog. Oh, backward. Ano talaga? Parang ito talaga ganito. Pag nawala ng signal yan, dapat yung ano mo. So, ano maharang mo yan? Hindi na ako ng video. Sabi niya, gusto niya, bibili nga daw siya, bibili daw siya ng ganyan. Alam mo rin, kasama niya. Kasama niya. Kaya pala na, wala. May flip ka na, may hindi mo kaya. Kaya binakunan. Kaya kasi naman dito, yun talaga. Dahil pinark lang namin yung mga motor doon sa taas nila Nanay Yunora, binitbit namin yung mga gamit namin dito sa baba, sa may ilog. At very useful yung mga ganito. Dry bag. Ito ay galing sa Nature Hike. 25 liters. So ito yung ginamit nating backpack kagabi para maibaba natin yung lahat ng gamit na to papunta dito sa spot. Kasi yung parking natin ay nandun sa taas nila Nanay. So, naibit-bit natin itong mga gamit natin gamit itong bag. Paka-useful. Kaya, kapag magmamoto camping kayo, make sure na meron kayong portable na backpack para kapag may mga spot na hindi nyo ma-access ng motor, yung talagang nakapark yung motor nyo sa tabi ng spot nyo, mabibit-bit nyo pa rin yung mga gamit. Hindi na maasikaso nila Nanay Leonora ang kanilang munting resort, pero sa tingin ko ay pwede nyo pa din naman itong pasyalan basta magpaalam lang kayo kay Nanay. Para sa landmark, search nyo lang yung kapilya dito sa Sitio Gimbal sa Barangay Malinaw dito sa Libmanan, Camarines Sur.
emergency lang pre. Puntahan namin yung Bungaw uli. Dalawang beses na nating papupuntahan ngayon. Yun ay napaka habang cave at napakalino na tubig. Kulay asul. Ewan ko lang ngayon. Masi-check natin. Sunod namin pinuntahan ay ang Bungaw Cave. Sinamahan na din kami ni Kuya Bornok, isang kaibigang lokal din dito. Hindi daw kasi gaya dati ng punta namin na naipapasok yung motor. Ngayon kasi ay maulan at maputik kaya maglalakad kami. Medyo maputik yung dadaanan natin dito papasok ng Bungaw. Kaya iwan na lang yung mga motor dito. Kaya maglalakad tayo ngayon at good thing na meron tayong bag na dinala. Yung iba kasi namin gamit, iniwan na namin doon kila Nanay Leonora. Pero dinala natin yung mga importante nating gamit. Nandito sa belt bag ni T/G version 3. Okay, ready na tayo para maglakad. Dito natin papracticein yung grounding. Ito yung masarap na grounding. Ramdam na ramdam mo talaga yung ground hanggang binti. Sabi ni Kuya Bornok, ito ay shortcut. Pero pag sinabi ng lokal na shortcut, shortcut yan. Ayan na nga yung kubo, kita ko na eh. Yan ba yun? Iba yung pinaanan nyo. Oo nga no? No. Alam mo talaga yung paano malilibog malinis eh. Si Tatay Yoni ang nagmamay-ari ng property kung saan naroroon ang Bungaw Cave. Kaya sila na din ang nangangalaga dito. Dito na din kami inabutan ng tanghalian kaya nagluto ang kasama namin si Patrick ng pansit bato, isang klase ng pansit na kilalang kilala dito sa Bicol. Sige. Kaliwa. Sige, Tato. Sige. Dito. Yan. Good job, team. Sobrang bilis niya, no? Tubig ko. Hindi pinapagod. So okay lang pala kayo, Bornok? Sabihin yung mga Pagkatapos mananghalian ay nagpunta na kami sa isa pang ilog. 5 minuto na lakad at narating na namin ito. Ito kadalasan ng mga kaganapan sa Team Stokwa. Spontaneous adventure talaga. Bukod dun sa parte ng Bungaw, may isa pa ditong liguan. Pero yung tubig na nandito ay galing lang din sa Bungaw. At meron dito yung
pinakakuweba na tagos hanggang doon. Pero hindi naman siya nadadaanan. Hindi katulad nung dulo ng bukngan na talagang maluwag. At hindi na natin pinasok kasi medyo alanganin na sa oras, magsisiruma pa kami. May bahay doon. Swerte siguro nung naninirahan dito, no? Kung bibigyan ako ng chance at magkakaroon ako ng pagkakataon na mamuhay sa ganitong lugar, hindi ko tatanggihan yun. Yun na yung bahay mo, nabasal dito, may ilog, rap. Mula Lidmanan ay gabi na nang makarating kami ng Barangay San Ramon dito sa Siruma at ang pakay namin sa lugar na ito ay isang napakagandang burol na may luntiang damuhan na napapalibutan ng karagatan. Bakit? Okay na. 1, 2, 3. Hindi rin pala maano ito. Narampahan ko yan. Dumulas. Ayun, kasalanan ng bato pre. Ba't ka kasi nandyan? Dapat umiwas yung bato eh. Ready? 1, 2, 3. Okay, diretso. Pag may belo na, diretso ha. Matigas, matigas. Wala tayong makita. Pero andito na tayo sa trail ng Daldagon. Nadaanan na namin yung peak actually. Ito ay pababa na dun sa magiging spot namin. Isa-isa na silang bumababa. Pinapauna lang namin yung mga scooters kasi yun yung medyo alanganin sa trail, pero halos kaya naman ng lahat. Pati nga itong PCX kay Patrick, kayang-kaya. Ilan ba kaming scooter? 1, 2, 3, 4. 4 kaming naka-scooter. Ay hindi, 5. Si Gerson pa pala. Yung kanyang QG motor. At gamit natin ang ating yan, Adventure NMAX. Okay. Isa ding malakas na motor na kasama namin. Yung motor lang on the beat. Kasama ang ating kaibigan na si Vince. Basic lang. Oh, basic lang daw. Dali lang naman siya, guys. Oh, basic lang daw. Sa mga gustong pumunta dito sa Daldagon Peak, basic lang sa mga scooter. Puntahan nyo na. Hindi naman mahirap eh. Oo, try ka lang. Promise. Oo. Tayo mag-factory. Gago, init dito pag umaga. Hindi, wag mo umaga, lipat tayo. Oh, may sasabi itong duyan dito pero sa leeg. Tag-isang leeg Tayo tayo. muna sa salitan. Ayun o, kami naman nakasabit. Tapos ka daw. Oo naman. Eh, umihilig ka na. Okay na yun. Yung kakakuha lang ng tulog rin. Uy, gising ako na. Patay mo na ang ano mo. Ay gago, hindi pala ako naka-intercom. Yes. Okay. Tsaka sa unahan. Eh, diretso mo na.
Isang disadvantage ng laging naka-intercom sa biyahe. Mababaliw ka na. Kausap pa rin sarili mo. Bibigyan ka ng instruction, di ka pala naka-helmet. Good morning. Ilang araw na ba namin ngayon? 1, 2 third day ng biyahe namin dito sa Kabikulan. At nandito na kami ngayon sa Siruma. At yun, dagat na. Dagat na yung ating spot. Grabe pagod natin. Hindi na ako nakapag-video kagabi. Kumain naman kami pero konti na lang din kinain ko. Sobrang pagod na. Priority ay tulog. Grabe itong ilaw na to. Wala pa sa libmanan to. Pero hindi naman siya tuloy-tuloy na ginagamit. Ganun. Nung nag-camp tayo sa libmanan, ginamit ko siya siguro mga isang oras lang din yata yun na naka-on. Tapos nung natulog na ako, red light lang uli siya para pantaboy sa insekto. Tapos dito ginamit natin doon sa trail. Tapos dito na sa spot. Basta red light, tagal na low bat. Isa lang kasi yung LED. Pero pakasulit dito. Mura pa. Bili pa ako ng maraming ganito. Kung wala pa kayong mga ilaw, ito na lang yung bilhin kaysa yung mga malalaki. Well, pwede naman kayo magbitbit ng malaki kahit isang piraso para meron kayong talagang malakas sa ilaw. Ito kasi sakto lang. Ay, dagat. Low tide pa yata. Mamaya, puntahan natin yan. Ligo tayo. Sulit yung biyahe. Sulit yung tulog. Imbing ng tulog hati kagabi. Ito yung spot namin ngayon, isang raw beach dito sa baba ng Daldagong Peak. White Sand Beach. Mamaya ikot ko kayo dito sa spot. Sayang lang at gabi na tayo nakabiyahe dun sa Daldagon Peak.
Hindi na natin nakita yung kabuuan, yung overlooking view, saka yung mga rolling hills. Gagawa kaya tayo ng lumpiang wrapper. Balita ko kasi walang tinta lumpia wrapper dito, pre. Soup yan, pre. Hindi, pancake. Pancake. Oo. Pancake pero isang bagsakan dyan na lahat. Bubuuin mo na yan, ganyan, Oo. square. Cake nga ni! Nung nililinis ni Gerson to, makagalaw-galaw pa yung isda. Talagang bagong huli. Kape muna tayo bago tayo magluto ng ating pasta. Napaka-useful talaga ng ganitong lagayan. Hindi siya space consuming, hindi siya bulky, at mas marami kang malalagay. 2.5 liters isang ganito. Meron din itong available sa 3 liters eh. Pero enough na sa akin to. Kasi may nilalagay pa naman ako ditong bote. So total of nasa 4 or 3.5 liters yung nadadala kong tubig sa isang biyahe. Tapos refill na lang kapag umaandar. Gawa tayo ng garnish dun sa ating pasta para presentable yung ating pag-serve mamaya. Ito na yung ating niluto. Ayan, pasta. Dali na natin dun sa mga kasama natin at sabay-sabay tayong kakain. Sharing tayo ng mga foods ngayon. At ito yung ating share. Ano nga pala to, pre? Ano yan, pre? Nagurito na naman yung lang. Squirt agad. Try mo rin magbukas, pre. Patingin nga ng kaliwang kamay mo, pre. Patingin. Ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, pre. Maya, bilangin natin, pre. Ang galing, pre! Ang galing mo! Ang galing mo na, pre! Oo, naubos na. Kaya ito po gumawa ng giniling na buko. Yan, ayun na. Kita Ayun mo na, na, pre. butas. Malalim talaga. Sarap maglakad. Lambot na buhangin. Puntahan lang natin yung dapat tatagusan namin kagabi. Yun yung hinahanap namin na daan eh. Yung spot kasi namin ay dito. Tapos yung pinanggalingan namin dito banda eh. Halos malapit na dun sa bahay. Pero medyo matarik at maputik. Yung unang punta kasi namin, ito yung tinagos namin eh. Naalala ko kasi itong rock formation na to sa gilid. Tapos iniwan yung motor doon. Kaya ang plano dapat kagabi, babaybayin namin tong beach area na to, itong buhangin, para masampay yung mga motor doon. Pero iba yung natuntun namin na daan. Gabi na kasi kami nakadaan sa Daldagon Peak. Medyo hindi namin matandaan yung mga lusutan. Ito yung una naming dinaanan. Ito yung mula dun sa tuktok na yon. So mamaya, kapag ahon na uli tayo, dun na uli sa kung saan kami bumaba. Hindi pwede dito. Masyadong masukal ngayon. Ito yata yung sinasabi ni tatay na talagang natambakan ng mga puno gawa ng bagyo. At
30 minutes na pamimingwit namin nila Patrick. Ito yung mga nahuli namin. Ito yung pinakamalaki na nahuli namin. Oh. Lapu-lapu yata. Hirap talaga. Pero sinagaan namin. Kasi kailangan namin nang makakain ngayong tanghali. Hirap pa naman muna dito. May balik na din talit. Mapusay. Pre, lutuin na natin, pre. Para tingnan na natin yung Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod nating moto camping adventure. Kita-kita ulit tayo. Napakaganda ng Siruma.